So what's up mga guys, welcome to my video. Sa ngayong araw, ang gagawin natin ngayon ay magdudugtong ng rebars at maglalagay ng anilyo sa poste. So ayun na nga, bago natin umpisa ng ating paglalagay ng anilyo at pagdudugtong ng rebars, atin muna itong i-layout kung ano ba ang laki ng ating poste. Halimbawa garne sa amin 40 by 20 galing dito, yan, tapos 40 galing doon. Siyempre i-layout mo yan. Titingnan muna natin kung ating mga anilyo ba ay may concrete cover pag atin ang binuo. Yan, kagaya yan. Kailangan magkakaroon pa rin siya ng concrete cover. Kung ito ay nakadikit na dito, halimbawa ganyan, no? Dito yung finish natin. So kailangan natin yung i-bend kagaya nito ang ginawa ko. Yan, binend ko siya ng kaunti para makapasok ang ating anilyo. Kakaroon ng concrete cover. So tara, lagyan na natin ng anilyo tsaka dugtungan ng rebar. At syempre mga boss pala, bago natin palalagyan yan ng anilyo, syempre lalagyan muna natin yan ng markings. Yan, sukat. Gaya yan. 4 na 5, tatlong 10 cm, and so on, 15 cm. Tapos pagdating naman sa ating dugsungan, yan, 60 cm, magte 10 cm lang tayo dyan, hatiin natin. Nang malaman natin kung ilang anilyo ba ang mapapasok natin dyan.
So, siyempre mga boss, no, bago natin to itatalian lahat ng anilyo, ipapasok muna natin yung ating mga idudugtong na bakal. No, kasi pagka binuo natin yan, wala tayong tungtungan, doon tayo magdadaan sa taas pag magdudugtong. So syempre gagawin natin ganyan lang muna. Panoorin nyo kung paano ko gawin. So disclaimer lang po, no, ito ay ginagawa ko lang pagka ako lang po mag-isa yung gumagawa, paglalagay ng anilyo at pagdudugtong ng mga rebars. So ayan nga boss, ganyan po ang gagawin natin pag tayo mag-i-splice ng wala tayong magamit na tungtungan. Siyempre para may dugtong natin yan, angat natin to hanggang doon sa kanyang pagdudugtungan. At so yun na nga yung kanyang finish. Ganyan yung magiging itsura nyan. Sa slicing natin 10 cm lagi yan. Nakikita nyo po ha. So ayun lang mga boss, kung inyong nagustuhan ang ating video, pa-like, comment and share na lang po.